Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagbukas ng umagang ito ng February 26, mararamdaman mo ang isang napakagaan na daloy ng enerhiya na nag-udyok sa iyo na hanapin ang perpektong balanse sa pagitan ng iyong mga personal na pangangailangan at ang mga hiling ng mga tao sa iyong paligid. Ang sining ng pakikipagkapwa-tao ay magiging natural para sa iyo ngayong araw, kaya gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang anumang mga gusot sa iyong mga relasyon at magdala ng kapayapaan sa mga lugar na puno ng tensyon. Ang iyong panloob na timbangan ay magsisilbing gabay upang matiyak na hindi ka lalabis o kakulang sa iyong mga ibinibigay na atensyon, na magreresulta sa isang napaka-organisadong daloy ng iyong mga aktibidad mula umaga hanggang gabi. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa negosasyon at ang iyong talino sa pagbuo ng mga kasunduang kapaki-pakinabang para sa lahat ng panig. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pag-aayos ng mga detalye at ang iyong kakayahang maging neutral sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon sa loob ng opisina, na magbubunga ng isang mas mataas na antas ng pagkilala sa iyong profesionalismo. Huwag kang matakot na ilabas ang iyong mga malikhaing ideya tungkol sa sining at kagandahan ng inyong mga proyekto dahil ang iyong masiselang panlasa ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong pinaghihirapang trabaho. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa sining, dekorasyon, o mga kagamitang pampaganda na madalas mong pagtuunan ng pansin. Maaaring may dumating na alok para sa isang kolaborasyon na magdadala ng dagdag na kita, ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan upang matiyak na patas ang hatyan at walang nakatagong mga aberya sa hinaharap. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan, kaya manatiling disiplinado sa iyong budget habang pinapanatili ang iyong pagiging mapagbigay sa mga tunay na nangangailangan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng napakagandang harmonya, kung saan ang iyong puso ay handang magbigay ng sapat na pagmamahal at pangunawa sa iyong kapareha o sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang paglalaan ng oras para sa isang romantikong hapunan na may kasamang malalim na pag-uusap ay lalong magpapatibay sa inyong pagsasama, dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang kalidad ng inyong koneksyon kaysa sa anumang material na regalo. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang sa buhay, ang iyong natural na karisma at ang iyong matikas na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may malinis na budhi at sapat na kultura, kaya manatiling bukas sa mga bagong kakilala. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong mga bato at sa ibabang bahagi ng iyong likod na maaaring maging sensitibo sa ilalim ng pagkapagod. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na tubig at ang pag-iwas sa mga pagkaing masyadong maalat o dumaan sa maraming proseso upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang kutis na iyong ipinagmamalaki. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng stretching o paglalakad sa gitna ng isang maayos na hardin ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong magandang disposisyon sa maghapon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapamagitan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga hindi pagkakaunawaan na nangangailangan ng isang malawak na perspektibo at mahinahong gabay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo tungkol sa isang desisyong may kinalaman sa pakikipag-ugnayan, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang kagandahan sa gitna ng kaguluhan. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha sa araw-araw. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa disenyo, musika, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa balanse at simetriya sa sining. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano ang tradisyonal, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kaayusan at dangal ng iyong mga ginagawa. Ang pagbuo ng isang bagay na maganda sa paningin at may silbi sa puso ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan,
Kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong gagawin sa iyong proyekto. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang taga-ayos ng mga dekorasyon o taga-balanse ng mga emosyon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa maghapon. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masayang pagkukwentuhan ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga kanya-kanyang responsibilidad sa labas. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa mundong ito. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa pakikipagtulungan sa mga tao mula sa ibang lugar o ang pagsali sa isang grupong nagtataguyod ng katarungan. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas maganda at payapa, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng kaayusan at sining. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga inday ng pag-aalinlangan ang humadlang sa iyong pag-asenso sa iyong napiling landas. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksa tungkol sa batas, pilosopiya, o sining. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng hustisya at kagandahan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong indecisive o ang pag-aalinlangan sa iyong sariling mga desisyon dahil ang sobrang pagtimbang sa bawat opsyon ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa iyong mga mahahalagang plano sa trabaho o sa tahanan. Ang pagpapanatili ng isang matatag na paninindigan sa gitna ng mga magkakasalungat na mungkahi ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling dangal ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga adhikain sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging instrumento ng kapayapaan at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin sa buong maghapon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat letra ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga buwan. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng meditasyon o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga sa gabi. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip sa iyong mga responsibilidad at mga plano. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo,
laging tandaan na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa iyong sarili bago ka makipag-ugnayan ng malalim sa ibang mga tao sa iyong paligid. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sa iyong hinaharap. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 6, 15, at 24. Ang iyong maswerteng kulay ay pink o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa pag-ibig at kapayapaan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga kagamitan sa bahay, ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap upang humingi ng paumanhin o magbigay ng pasasalamat, o ang simpleng pagbisita sa isang museum o art gallery upang mapukaw ang iyong imahinasyon.